we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer Meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. Mula Actually, sa basahin ko po no, doon sa verse 11. Kapayapaan. At si Maria naman talagang hindi maalis, nakaupo lang. Panginoon ko, Lord God, alam kong hindi mo lilimot. For today's Dawn Watch Prayer Meeting. Sa basa ng Perfect Church Worldwide Ministries Incorporated, tayo po'y gaganap ng ating pang-anim na taon at 159 na madaling araw na walang patid sa pagbabantay sa pananalangin. Salamat sa isang pribileyo mula sa harapan ng Diyos na tayo patuloy niyang binibigyan ng kakayahan maaganap. Bagamat ilan lang po tayo ngayon at salamat dahil sa kapahintulutan ng ating spiritual director, hindi lang po tayo sa Zoom nagkikita-kita. Dito tayo gumaganap ng ating virtual na gawain sa platform ng Zoom. Pero sa online nating gawain ay nagpapatuloy ito for 30 days sa Facebook live streaming. Paggamit ng social media sa kapahintulutan ng ating Bishop Rosem Nozuelo kasama kay Pastora Glory. At salamat at naka-YouTube na rin tayo ngayon, TikTok at Spotify through the help of Pastora Sandra na siyang nag-upload, download, upload ng mga gawain natin sa Facebook Live. Amen? August 15 na po tayo ngayon, 2026. Nasa kalagitnaan na po tayo ng buwan ng August. Papasok na ang Amber Month. Hallelujah. Bagamat maulan, pero patuloy tayong pinag-iingatan ng Diyos. Napakaganda po ng topic natin ngayon, spreading the word effectively. At ang gagamitin po tikapagayag ng salita ng Diyos ngayon, walang iba kundi si Reverend Jeffrey Amante. Nak, your turn. Narinig po ako? Loud and clear, loud and clear. Okay, so mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Isa po sa pinakamagandang gagawin po natin ngayon ay makapakinig ng salita ng Diyos. At may tungkulin po tayo ang mangaral ng salita ng Diyos bilang isang mga manggagawa ng Panginoon. Amen po. So maganda po yung pag-uusapan natin. At ito po ay nasa Colossus chapter 4, verse 2 to 6. Open your Bible po, Colossus 4, verse 2 to 6. Nandiyan na po. Okay, sabi ng verse 2, maging mataga kayo sa pananalangin, laging handa at magpasalamat sa Diyos. Idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na ipangaral ang kanyang salita at may pahayag ng hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. Verse 4, ipanalangin din ninyong may pahayag ko ito ng buong linaw gaya ng nararapat. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga mananampalataya, mga hindi mananampalataya at pahalagaan ninyo ang bawat pagkakataon. Sikapin ninyong lagi maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang iyong pananalita sa kanila. At matuto kayong sumagot ng tama sa sino mang nagtatanong. Let's pray. Father God, patuloy niyo po kami Panginoon pagpalain at isa po pinagpalang umaga Panginoon. Naway bigyan niyo po kami ng kaunawaan sa oras po ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, so good morning po. God is good po. All the time. All the time. God is good. Okay, so medyo malakas pong ulan po dito ngayon. So, but I hope na maunawaan niyo po yung salita ng Panginoon. Okay po? So, narinig po ako na maayos?
Opo, opo. Okay, so let's start our preaching. Our topic for today is all about spreading the word effectively. Okay, or other words, sharing the word of God. Alam niyo po, sa buhay po natin ito, very common na po ito, tama po ba? Sa ating mga mananampalataya, yung pagkahayag ng salita ng Panginoon. And sometimes, dumating sa punto ng buhay po natin ito, yung paghahayag natin ng salita ng Panginoon ay parang walang power, lack of impact. Tawag dito, mabilis tayo magsawa, mabilis tayo magdisprahe. Kapag every time na tayo po ay naghahayag ng salita ng Panginoon, mostly kapag sa outside na. Tama po ba? Ano nyo kapatid? Ang main job natin ay hindi lang tayo tigapakinig ng salita ng Diyos. Tama po ba? Isa sa pinakamagandang trabaho ng isang lingkod ng Diyos, yung napakinggan niya, ihahayag din niya. Amen po? Ihahayag din niya sa marami. Hindi lang yung word of God ay para sa iyo. Hindi lang yung salita ng Panginoon ay nasa puso mo lang palagi. Dapat yung every time you hear the word of God, you have the desire to share the word of God sa maraming tao. Amen po ba? Kapag sinabing share of God, ibig sabihin you are evangelizing people. Amen? Yung salita ng Panginoon, gagamitin mo to know them para ipaalam na meron Diyos na tagapagligtas. Okay po? Kapag sinabing spreading the word of God, it is most commonly called evangelism. Amen? Tawag doon, yung mga pastor, yung mga servant of God, pumupunta kung saan-saan just to preach the word of God publicly. Tama? They share the word of God to their family. They share the word of God to their friends. But sometimes dumating yung panahon sa atin, kapag every time tayo po ay nag-hide ng salita ng Panginoon, sometimes lack of confidence. Amen. We have fear. Tama po? Lalo na pag mag-isa ka nag-hide ng salita ng Panginoon, yung alam nyo po, isa sa pinakamagandang testingin natin, yung pahayo ka na mag-isa, yung ikaw na mismo talaga, yung mga ngaral ng salita ng Panginoon, without any help, amen, ng iyong mga kasamahan. Nakuha niyo po ba? Diyan mo malalaman talaga na yung pinag-aaralan mo sa Bible School, yung natutunan mo sa pagtuturo ng pastor mo, yung natutunan mo sa simbahan, how you share that effectively sa mga tao. Ano po ba? Kasi alam niyo kapatid, si Lord, tinawag niya tayo, hindi lang tayo magkumpulan. Tinawag tayo ni Lord upang yung kanyang salita maibahagi. Yung Word of God, hindi dapat siya ay tawag na ma-isolate. Dapat yung Word of God ay may spread. Amen po ba? Kaya nga sabi po ng Panginoon sa Matthew 28, go, amen, make disciple to all nations, baptizing them in the name of Jesus, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. That means, kapatid, hahayo tayo, magkaiba yung Bible study sa mission works. Sometimes kasi nagkakaroon ng misconception yung Bible study sa mission works eh. Ang Bible study, matagal na yan nahayuan. Yung paghahayo, yan yung tinatawag na house to house, one-man evangelism, friendly evangelism. You are go outside publicly to preach the word of God. Amen. And even sometimes dumating yung panahon sa atin, tayo minsan dumating panahon sa buhay natin, okay na yan. Tama? Okay na to, ganto. Inaasa na lang natin sa iba. But you know, kapatid, I pray dumating sa punto ng buhay natin ito, mag-desire natin na tayo mismo gamitin tayo ng Diyos to share the word of God effectively without any, tawag dito, any fear, without any hesitation, without any neglection. Basta alam mo, tinawag ka ni Lord, you preach the word of God, and you do your best, kapatid, to share that. Kasi sometimes dumating sa panahon, amen, inaasa natin sa mga leader natin yung paghahain ng salita ng Panginoon. Amen. Tinawag ko. Alam mo, tinawag ka ng Panginoon, sa pagkatawag na yan, seryosohin mo. Kapag tinawag ka maghahain ng salita ng Panginoon, do your best. Amen. Ngayon kapatid, may mga
tawag dito, meron ng mga Bible school. Tama? You know how to write a preaching. You know how to tawag dito, make a outline. Yan yung mga paghahanda eh. Pero ba't yung kapatid, yung paghahanda na yan, makikita mo yan kung effective kapag i-share mo yan sa labas. Amen? Your transformation ng buhay, isa sa mga effective ways yan to spread the word of God through your life. Transform na ibinigay ng Panginoon. Kaya kapatid dito, ini-encourage tayo dito sa Colossians chapter 4 na yung ating paghahayag ng salita ng Panginoon, amen, hindi lang suntok sa buwan, hindi lang siya dahil responsibility natin, but we are aiming na mahihayag natin yung salita ng Diyos, amen, in any season. Amen. Wala man sumuporta sa iyo o ano man mangyari sa iyo, mahalaga nahahayag mo sa talang Panginoon and you do your part. May nakakita man o wala, may picture man o wala. Amen po. Kaya kapatid, gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng seriousness in spreading and telling the word of God sa maraming tao. Amen po. So that's our topic. So yung ating pag-uusapan naman ngayon sa ating tema, what are the essential to spread the word of God? So ano po ba yung mga dapat nating gawin? Amen. Para yung paghahayag ng salita ng Diyos ay maging effective. Okay, number 1 point. Ang sabi ng verse 2, maging matiyaga kayo sa pananalangin. Laging handa at magpasalamat. Number 1 point, what are the essentials to spread the word of God effectively? Number 1 point, deep prayer life. Deep prayer life. Dapat yung pamumuhay mo ay malalim yung pananalangin mo, kapatid. Why? Because prayer, amen, is one of the essential, amen, para i-guide ka ni Lord. How you spread or how you tell His word sa maraming tao. Kasi yung kapatid, ang sabi dito ng Marcos chapter 1 verse 35, madaling araw, bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin. Even Jesus Christ, He prayed to the Lord, to the Father. Why? Kasi alam niya, kapag walang pagsama ng Ama, amen, yung gagawin niya hindi magiging matagumpay. Even us, kapatid, we need a deep prayer life. You need to have a personal connection kay Lord. Personal encounter. So bakit lagi na lang sinasabi, personal encounter, intimacy. Why? Because it is essential sa mga Kristiyano, sa mga pastor, sa mga servant. Amen? Kasi kung yung buhay mo ay kulang sa panalangin, kapatid, ang hirap magsalita, mag-preach, kapatid. Ang hirap gumawa ng preaching kapag walang revelation from the Lord. How we receive the revelation? Through prayer. Ayan po ba? How to ask the Lord the topic that you preach, prayer life. Bumubuo yan, kapatid, in one essential things, prayer. Doon na lang po lahat yan. Kasi ngayon, kapatid, tayo, umaasa tayo minsan sa tawag dito. Kapatid, yung nire-write natin yung preaching. Kung narinig mo talaga, copy talaga, sobrang copy yung kopya. Yung napakinggan mo talaga, copy yung kopya. Sometimes, kapatid, nawawala yung power dyan kasi you are not totally pray sa salita ng Diyos na ihahayag mo. Alam nyo, kapatid, every Sunday, amen, dapat alam mo yung needs ng church na ipipreach mo sa word ng word. Kasi every Sunday, iba-iba yung setup ng church. Dapat alam mo yung needs na kailangan ihayag ng salita ng Diyos during that services. Amen. If you have 3 services in Sunday, dapat pwede naman magkaroon ng same topic. But you know, kapatid, iba-ibang tao kasi Hindi lang isang tao yung hahayagan mo. Amen po ba? Hindi lang isang tao yung papipresyon mo, marami. If you have 4 churches na i-handle sa isang linggo o sa every Sunday, dapat you have 4 topics din na preaching para ihayag yung salita ng Panginoon. Amen po ba? At napakahirap po gumawa ng preaching. Amen po ba? Hanggang ngayon po, ako po, pastor na po, nahihirapan pa din po ako. Amen. But, you know,
Ang susi para hindi ka mahirapan sa paghahay ng salita ng Panginoon, amen, ay deep prayer life. Malalim na panalangin. Knowing God more through prayer. Amen, para maging mabisa yung paghahayag mo. Kasi ninyo po, marami po mga pastor, sabi nila, burulo sila, tama po ba? May mga kapintasan yung mga pastor every time they preach, but nawawala yung kapintasan na yon kasi they pray to God. At yung Diyos nagsasalita sa kanila. Ginagamit lang ng Diyos yung buhay nila to preach the word of God. In totally, amen, naging effective yung kasi may prayer life sila. At alam nila yung sinasabi nila. Kapatid, be watchful sa ipipreach natin. Kasi baka sa ipipreach natin, amen, hindi siya biblical, hindi siya doctrinal. Every time we preach, dapat pag-aralan talaga natin. Every time yung ibubuka ng ating labi, dapat, amen, may wisdom, amen, may conviction, amen, may healing, may power, and also may impact sa ihahayag natin na salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya kapatid, sa buhay po natin ito, alam niyo po, isa sa pinakamagandang gagawin po natin para maging effective yung isang bagay na gagawin mo ay manalang. Wala na po iba. Ang sa paglilingkod po, hindi pagalingan, hindi pataasan ng antas ng pinag-aralan. Yes, magagamit mo yon. But you know, kapatid, marami po akong nakilalang pastor, amen, na hindi naman gano'ng kataas yung pinag-aralan. Pero grabe, every time they preach, grabe po, iba po yung anointing. Amen. Mas lalo, kapatid, kung ikaw ay nakapag-aral, gamitin mo yung pinag-aralan mo, ituro mo, amen, at manalangin ka, baka mas lalo ka pang sasamahan ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga pala sa buhay pa natin ito, nagkakaiba po tayo in times of prayer. Kasi yung mga leader natin, bago mag-don't watch na, may personal prayer yan. Tama? Kasi hinihanda nila yung sarili nila sa isang malakihang service. In don't watch, kala nyo don't watch lang to, isa po itong malakihang gawain. Praise At God. huwag nyo pong babaliwalain to. Kasi ninyo por alas 4. Baka tayo nga alang sa buong simbahan may ganyan. Sabihin natin sa buong Subic tayo nga alang yung may ganyan. Yung iba, once a month. Kasi ninyo, yung leader natin consistent every 4 a.m. Amen. Hindi naman nagigising yung leader natin ng 4 a.m. Nagigising yan early pa, sa 4. So why? Because they pray to God first. Para yung ihahayag nila ay maging effective. Subukan mo mag-preach ng late, di ba nagmamadali ka? Tama po ba? Tama po. Subukan mo magpalit sa church. Grabe, walang pagsama ng Diyos kasi hindi ka naghanda. Amen po ba? At yung paghahanda mo ay kulang sa panalangin. That's the number 1 point. Let's proceed to second point. Ang sabi ng verse 3, idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang salita ng Diyos at may pahayag ng ang hiwagay ni Kristo, ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. Ipanalangin din ninyo may pahayag ko ito ng buong linaw gaya ng nararapat. Pangalawa, amen, una, deep prayer life. Pangalawa, support from your co-workers in Christ. Tama po? Amen. Intercession and support from your co-workers in Christ. Alam niyo po, mag-isa sa pinakamagandang way para maging effective yung pastor mangaral, dapat yung kanyang simbahan sinusuportahan siya. Tama po ba? Amen? Sinusuportahan niyo po ba yung pastor niyo mangaral ng salita ng Panginoon? Amen? Kapag nakita ng pastor niyo talaga you are totally interceding, you are totally support, amen, yung layunin ng church to go evangelism, amen, to preach in public, to go in mission, grabe yung pastor, lalo magsisipag yan. Totoo po. Amen? Kasi every time na siya ay mangangaral, alam niya yung kanyang church, yung kanyang co-worker ay nakasuporta. Amen. Tama po? Subukan nyo kapatid, yung church ay walang support sa pastor. Yung pastor na talaga grabe. Amen. Para hindi naman niya papabayaan yung tawag dito, yung ministry niya.
Pero kapatid, magtatanong yan, Lord, talaga bang tinawag mo? Bakit yung simbahan namin, hindi naman kami suportahan? Tama po. Totoo yun. Ang paghahayag ng salita ng Panginoon kailangan po ng team. Sabi mo nga, team. Oh, team yan. Hindi mo kaya mag-isa, kailangan mo ng suporta. Amen. Totoo yan. Lumating sa panahon, ang pastor, aminin natin, lagi mag-isa yan. Tama po ba? Pero kailangan ng pastor ng team. O sabi mo nga, kailangan ka ng pastor mo. Kailangan ng pastor mo. Opo. Tama. Kasi yung pastor, iniwan niya na yung buhay niya para lang kay Lord. At ang Diyos nagpapadala ng mga taong tumutulong sa pastor para mapangaral pa niya ng mabuti, ng buong tiyaga, ng buong linaw ang salita ng Diyos. At kapag kayo ay teammate ng pastor, huwag kayong aangal. Tama? Huwag magiging masama ang loob ninyo. Huwag kayong matitisod. Yan yung isa sa mga pwede ko pong sabihin sa inyo. Palagi nyo mahalin yung nangangaral ng salita ng Diyos sa inyo. Kasi kung wala nangangaral, walang kaligtasan. Tatandaan nyo po yan. Amen? Sino yung magpipreach kung walang susuport sa mga taong naghahayag ng salita ng Panginoon? Hindi naman siguro kaya na yung Pastor Alex maglakad simula dito hanggang Olongapo, hanggang Casamiya. Casamiya ba, Pastor? Lumina? Ang layo yung pamatawan nyo hanggang Olongapo kung maglalakad siya. Isang oras na. Baka pagpunta niya doon, napakapayat ni Pastor Alex. Tama? So, kailangan niyo lang, alam niyo na yun, yung panggas si Paula. Hindi na kailangan sabihin, paalam niyo na yun kapag may daming inikot ni Pastor. Kailangan yung support. I'm not telling this kasi pastor ako. But yun, kapatid, sa aming simbahan, salamat may mga sumusuporta din sa amin. Amen, amen. Sa aming mga mission works. Amen. Sa mga kapatiran na nakakaunang. Tatandaan nyo ito, kapatid. Isa ka dapat sa mga uunawa sa gawain ng Diyos. Isa ka dapat sa mga haligi ng gawain ng Diyos. At hindi ka dapat isa sa mga promotor ng kilusan ng union sa simbahan. Amen? Dapat hindi ka maging union ng simbahan, ikaw ay maging pagpapala ng simbahan. Amen po? Kung tutulong ka, huwag ka magrereklamo. Amen? Magpasalamat ka kasi the Lord give you the capability to support the ministry of the Lord. It's all about for the Lord. Amen? Yung gagawin mo, kapatid, that's for the Lord. Amen? And the Lord will bless you more. If the Lord totally knows you, amen, and supported you, amen, para sa kanya ministry. Yung ginagawa, may benepisyo ba si Pastor Alex? I'm not telling this, Pastor Alex. May benepisyo ba si Pastor Alex sa ginagawa? No, wala naman Tama. Pero, pansinin nyo, he preach the word of God, Amen. not only in a good times, but only in all seasons sa buhay niya. Never ko pa nakita si Pastor Alex sa buong buhay ko na tumigil sa paghahayag ng salita pan. Hanggang ngayon, pastor na ako. Dati lang niya akong tinuturuan na maghayag ng salita ng Panginoon. Grabe nung araw yun, kung saan kami bato, doon kami. Punta kami hospital, punta kami sa mga lamay, punta kami cemetery. Dati may cemetery pa kami. Sino mo yun? Every November 1, pupunta kami sa cemetery, magpupulis kami doon. Grabe yung training ground, pero salamat. Kasi na ko yun, naabutan ko yung ganun training ni Pastor Alex. Salamat sa Panginoon dahil doon ako tumatag. Amen. Amen po ba? Kung ngayon, di ba na kami ngayon magkasama sa mga mission words, salamat kasi nakikita ko hanggang ngayon yung ministry ni Pastor. Amen. Ay nagpapatuloy. Why? Kasi sabi mo, dahil sa iyo, sumusuporta ka. Amen po? Amen. So, kailangan ng co-workers in the Lord and intercession para maging effective yung pangangaral ng salita ng Panginoon. We need unity and team. Amen. Lalo na sa ministry of the Lord in spreading the word of God. Amen po? So that's the second point. Ang sabi ng third point ng Colossians chapter 2 verse 2 to 6. Ang sabi ng verse 6, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya
at samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikapin ninyong lagi maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang iyong pananalita sa Kanya at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Verse 5 to 6 and point number 3, amen, sabi dito ng teen, what are the essential to spread the word of God? So, pangatlong bagay na gagawin natin para mag-effective yung ating pangangaral, guarded action and words. Dapat binabantayan natin yung sasabihin natin. Amen. Dapat yung lahat ng lalabas sa ating pangangaral ay galing talaga kay Lord. Not your own opinion. Sometimes kasi pangangaral opinionated eh. Dapat may wisdom pa din. Amen. Sabi dito ng verse 6, sikapin ninyong lagi maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang pananalita sa kanila. Lalo na sa mga unbelievers. Kasi lahat ng mga unbelievers na nahahayagan natin sa salita ng Panginoon, sometimes mga pilosopo yan. Totoo yan. Sometimes, darating yung panahon na meron silang sariling thinking about kay Lord. Meron silang sariling paniniwala. Dapat ready ka doon. Amen. Yun yung paghahandaan natin para maging effective yung ating pangangaral sa Panginoon. Sabi ng Ephesians 4:29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makakapagpalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. That's how we preach the word of God. Amen. Yung paghahayag mo sa salita ng Panginoon sa labas ay dapat angkop. At dapat, nagbibigay ng kaliwanagan, amen, nagbibigay ng kalakasan sa makakapakikinig at nagbibigay ng hope sa mga taong mapapakinggan ang preaching mo at salita ng Diyos na ihahayag mo sa kanila. Kaya kapatid, these are the 3 essentials na gusto ko pong i-share po sa inyo. Kasi in publicly, kapag tayo ay hahayo, amen, dumating sa panahon talaga, natatakot tayo kasi babantayan natin yung ating laman na sasabihin. But kapatid, kapag guarded ka ng banal na Espiritu Santo, kapag ikaw ay well prepared at alam mo sinasama ka ng Diyos, amen, yung lahat ng sasabihin mo yan, merong kaayusan at meron kaliwanagan at merong kaligtasan. Amen po, at magiging effective yan through preparation. Amen, through prayer life at through the support of the workers in the Lord. Kaya kapatid, this is our preaching for today. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataong ito. Salamat po dahil nabigyan po ulit ako ng pagkakataong makapag-preach. Sarap po mag-preach po, tama. Kaso sa isang buwan, isang beses lang po ako makapag-preach. Pero salamat kasi amen. I do my best, amen, makapag-share ng salita ng Panginoon. Every time na meron po akong schedule sa mga churches, I give my best. Amen. Kasi minsan ka lang bibigyan ng Diyos. Ito po yung lagi kong tinatanim sa aking sarili. Minsan ka lang bibigyan ng Diyos ng pagkakataon makapag-hayag ng salita ng Panginoon. Ang gagawin mo, do your very best. May hayag yung dapat ipahayag ng Diyos sa mga tao makapakinig. Amen po. So that's for today. Salamat po and God bless po. Let's pray together. Salamat po sa mikling oras pa namin, Panginoon. We pray na patuloy sa mikling oras pa namin pakikinig ng iyong salita ay ikaw po yung good Lord God. This is for your glory, Lord God. And not us, Panginoon. Tulungan niyo po kami sa pagkakataong ito. Pagpalain niyo po yung platform po itong aming Donut Prayer, yung aming bishop, yung aming senior pastor, lahat ng council of servants, pastor PME, sa lahat na nakikinig, pagpalain niyo po sila. At patuloy kayo po ang Diyos na sumama sa lahat ng pagkakataon. Pagpalain niyo po yung mga dumalo ngayon, Lord. Whatever prayers sa buhay nila, pagpalain niyo po sila. Lagi niyo po silang samahan, gabayan. And I pray, speak blessing to them in the name of Jesus. Sa pangalan po ni Jesus, amen. Thank you po and God bless po. Amen, amen. Praise God. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Reverend Jeffrey Amante sa napakagandang kapahayagan ng mabuting balita na tunay mga kapatid ko sa Panginoon. Ang Great Commission ay hindi lang para yan sa mga pastor, hindi lang yan para sa mga missionary, hindi lang yan para sa mga Bible teachers. Lahat ng mga nananalig, mga naligtas by grace,
Okay? Lahat tayo ay tinawag para ibahagi ang mabuting balita. Pero ang mahalagang tanong ay, paano nga ba natin may papahayag ang Word of God ng may effectiveness? Hindi sapat na marami tayong alam na Bible verses, hindi rin sapat na mahusay tayong magsalita. Ang effective evangelism, sabi nga ng ating preacher, ay talaga nangangailangan ng prayer. Nangangailangan ng mga prayer partners, amen, mga support, no? Nangangailangan din ng pagsama ng Diyos. Kaya narinig po natin mula sa salita ng Biblia na panulat ni Apostol Pablo habang siya ay nakulong, no? Sinasabi niya sa atin bilang mga mananampalataya na ipanalangin. Okay? Hindi para makalaya siya, kundi ang panalangin niya ay maipahayag pa niya ng malinaw ang mystery of Christ. Kaya naturuan tayo sa umagang ito. So, ano yung tema na sinagot ng ating preacher? What are the essentials to spread the Word of God effectively? Okay. Kaya nagbigay ng 3 essentials na effective na pamamaraan sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Alam niyo yung una? Sabi ng preacher natin, develop a deep prayer life. Kaya yung una sinabi ni Apostol Pablo develop yourselves to prayer, being watchful and thankful. Tama po ba? Maging matyaga kayo sa pananalangin. Laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Yan ang sabi sa Colossians chapter 4. Verse 2 na ibinahagi sa atin ng tigapagayag ng salita ng Diyos. Ano sinabi ni Apostol Pablo sa atin? Manalangin. Bago natin maipahayag ng may effectiveness yung pagsasabi ng gospel o word of God sa iba, kailangan muna natin ng malalim na relasyon sa harapan ng Diyos. Kailangan meron tayong intimacy sa Kanya. Lagi natin siyang kinakausap. Kaya yung salitang devote doon, ang ibig sabihin nun ay maging persistent tayo, maging committed tayo. Okay? At yung sinabi ng preacher natin, maging consistent tayo sa pananalangin. Hindi ka lang attend ng pananalangin dahil may hinihingi ka sa harapan ng Diyos. Amen? Hindi prayer. Hindi tayo magpipray nang dahil lang may mga problema tayo. Tama po ba? Tandaan natin ito. Yung pagiging devoted natin, dapat maging lifestyle natin yan. Patuloy tayong manalangin, maging alerto tayo at siyempre punuin natin ng pasasalamat. Kaya alam niyo po ba ano nagagawa ng pananalangin? Hinahanda niya yung maghahayag ng salita ng Diyos. Prayer prepares the messenger. Bago gamitin ng Diyos ang bibig ng maghahayag, kailangan muna ihanda ng Diyos ang alin? Ang kanyang puso. Tapos siyang gagamitin tama po ba? At ang ihahayag niya yung salita ng Diyos. Minsan gusto natin baguhin ang ibang tao. Tama po ba? Pero kailangan muna natin hayaan ang Diyos una niya tayong baguhin. Tama po. Marami kasi nagsishare ng Word of God pero hindi naman nila pinamumuhay yung binabahagi nila. Pangalawa, ang pananalangin ay paghahanda doon sa sasabihin. Sabi nga ng ating preacher, di talaga madali mag-preach. Kailangan ka magdasal. We need to ask wisdom from the Lord. Tama po ba? Kaya yung pananalangin, hindi lang yung messenger, yung preacher, kundi maging yung message yung sasabihin. Napakalaga kasi po noon. Bakit? Kailangan natin hingin yan sa harapan ng Diyos. Kung ano ating sasabihin, kung kailan natin ito sasabihin, at kung paano natin ito sasabihin. Amen? Hindi lang po yun. Hindi lang yung preacher, hindi lang yung message, yung preaching, maging yung mga tigapakinig. Okay? Kapag tayo nananalangin, hinihanda din ni Lord yung puso ng mga makikinig. Okay? Hindi lang tayo kailangan hihanda ng Diyos. Kailangan din hihanda ng Holy Spirit ang puso ng mga taong nakikinig. Katulad ngayon, ilal lang tayo. Amen? Kasi
Inanda na ni Lord yung puso nating makinig. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, pray in the Spirit on all occasions. Ephesians chapter 6 verse 18. Eh mga kapatid ko sa Panginoon, sabi ng preacher natin, ang pananalangin ay hindi optional. No? Ito'y essential. Sabihin natin essential. Amen? Kung wala ito ang pananalangin to, wala tayong weapon. Kaya bago tayo mag-share ng gospel sa isang tao, pray for that person. Kaya banggitin ang pangalan niya. Yan po yung madalas ko rin ginagawa. Kung pupuntahan mo siya, pag-pray mo na siya nang maabutan mo siya doon. Amen. Panalangin ang kanyang puso, ang kanyang kalagayan, ba may mabigat siyang problema na dadatnan mo. Okay. Kaya maging opportunity yon para maibahagi natin ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, kung pakiramdam mong hindi ka mahusay magsalita, mag-share, pray first. Amen? Kung hindi mo alam kung paano magsimula sa conversation, nagagawin mo, pray first. No? Kung natatakot ka, baka maya tanggihan ka nila, pray first. Amen? Prayer open doors that human ability cannot open. Tandaan niyo po yan. Huwag munang mag-share ng Word of God, ha? Nang hindi muna nananalangin. Tama po ba? Sabi ng preacher natin, make prayer the foundation of our evangelism. Pangalawa, idiniin sa atin, ang sabi, what are the essentials? Kahalagaan, importansya ng yung effective na pagbabahagi natin ng salita ng Diyos. Build interaction and partnership with co-workers in Christ. Okay, hindi tayo nilikha ng Diyos na mag-isa. Kaya nga may ebe. Tama po ba? Kailangan talaga meron tayong katuwang sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Oo nga, sabi ng preacher natin, mahirap para sa akin. Lakarin ang pamatawan to o longga po. Amen? Yung ang gamit na natin si Paula, 1 hour na yung land travel. Isang oras. Eh, paano kung lalakarin mo yun? Okay? Kaya salamat dahil may mga nagpo-provide ng mga panggas natin para makahayop. Mamaya, nasa Pagundyon compound tayo para sa kanilang gawain. Okay? Siyempre, alam ka naman, lakarin natin yun. Kaya kailangan meron tayong kapartner. Sabi nga ni Pastor Boyet, salamat po sa Diyos dahil nakakapanatili tayong full-time sa paglilingkod sa Kanya. Kasi hindi madali maging full-time. Iniasa mo ng lahat talaga kay Lord. Kakainin mo, isusubo mo, bibilin mo lahat, iniasa. Kasi hindi naman talaga tayo pasweldohan. Pero alam natin may Diyos nagpo-provide sa atin. Tama po ba? May mga taong ginagamit si Lord para punan ang ating pangailangan. Hindi sinabi ni Apostle Paul na, I can do this alone. Kundi anong sabi niya? Pray for us. Ipanalangin niyo kami. Okay? Ipinapakita sa atin na ang ministry ay hindi one-man ministry. We need one another. Amen? May mga taong nasa frontline, may mga taong nasa prayer room, may mga taong nagbibigay ng support, at lahat sila ay bahagi sa gawain ng Diyos. Amen? Sabi ko nga kanina, ang pananalangin ay open door yan. Yan ang magbubukas ng pintuan para maging effective yung ministry natin sa paghahayag ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, pray for clear communication. Pray din natin yung ministry needs partnership. Hindi lahat tinawag na mga ngaral sa harapan ng Diyos, pero lahat ay maaring maging bahagi sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. May preacher, may intercessor, may encourager, may giver, may disciple maker, may supporter. Okay? May iba-ibang role, pero merong isang mission. Amen? Anong mission natin lahat? To glorify God. Okay? Makapagdala ng maraming soul
sa harapan ni Lord. Kaya madalas narinig natin ito kapag may kasalan. Okay? Two are better than one. Ang dalawa ay higit sa isa. Tama po ba? May ministry strength kapag nagtutulungan ang mga servant ni God. Totoo po yan. Okay? Hindi naman tulad natin mga pastor, hindi naman tayo nag-work sa sanlibutan. Sino magpo-provide ng pangailangan natin? Siyempre, may mga tao siyang ginagamit para suportahan yung ginagawa natin paglilingkod sa harapan ng Diyos. Kaya sabi nga sa Apostle Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verse 6, sinabi niya sa mga Korinto, I planted the seed, sabi ni Apostle Paul. Ako nagtanim na bini, pero si Apollos ang nagdilig. But, ang sabi niya, God has been making it grow. Pero sino mahalaga? Ang Diyos na nagpapatubo nito. May iba't ibang worker, ngunit God gives the increase. Tandaan niyo po yan. Kung ikaw ay hindi makapag-preach, huwag mong isipin na wala kang bahagi sa evangelism. Pray for your pastor. Tama po ba? Pray for your missionaries. Okay? Ipanalangin natin sila. Okay? Kung sa palagay mo na para bagang napakaliit lang ng bagay na yon, sabi ng ginagawa natin ngayon, hindi man ito nakikita ng tao. Pero huwag kang mag-alala. Yung prayer na ginagawa natin every morning, every takip silim ay powerful yan before God. Amen? Patuloy lang tayo manala. Build ministry prayer team. Kaya meron tayong 24/7 na ginaganap. Ewan ko kung naalala pa ng mga kamanggagawa natin magbantay doon sa oras na nakatalaga sa kanila. Okay, pray na sa oras na yun, Lord, walang ma-high blood, walang mababangungot sa ketong oras. Yung madalas ko rin sinasabi, gigising sila ng may kaayusan. Tama. Okay, huwag lang puro pray for me. Amen. Kailangan magkaroon tayo ng prayer team. Magkaroon ng intentional intercession. Ang ginagawa doon sa sunset prayer, intentional intercession po ito. Para sa mga taong kailangan makarinig din ng Word of God, mailapit natin sa harapan ng Diyos. At yung panghuli, sinabi sa atin ng preacher, napakaganda po. Anong sabi ng preacher natin? Dun sa huling puntos na binanggit niya. Okay? Guard your action and words. Di ba? Pag nag-share ka ng Word of God, ramdam ka agad nung nakikinig. Kung binabantayan mo nga yung ginagawa. Kasi hindi tugma . Sabi mo, nagpatawad ka na, pero nga masama pa rin loob mo sa mga kamag-anak mo. Ang tunay nagpatawad, hindi na dapat sumama ang loob mo sa kamag-anak. Kalimutan mo na yun. Amen. Huwag mo nang alalahanin pa. Si Lord nga, kinalimutan na nga yung kasalanan natin. Kasalanan ng ibang tao sa'yo, hindi mo makalimutan. Amen. Ramdam yan kapag nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi sa Colossians chapter 4 verse 6 to 5, be wise in the way you act toward outsiders. Sino nang tukoy dito ang outsider? Mga unbelievers. Mga hindi mananampala. Make the most of every opportunities. Okay? Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt. Okay? Kaya tandaan natin ito. Pagkatapos pag-usapan ni Pablo ang prayer at partnership, pumunta siya sa lifestyle ng naghahayag. Okay? Bakit? Kasi alam nyo, panoorin tayo ng salibutan ito. Lahat tayo nagpipreach. Binabantayan nila yung buhay natin. Talaga ba pinamumuhay niya yung sinishare niya? Tama po ba? Hindi lang basta sila narinig ng gospel mula sa atin. Nakikita rin nila ang gospel sa paraan ng ating pamumuhay. We are living by faith. Tayuan mo yan kapag namumuhay ka sa pananampalataya. Amen. Balikan ko pala yung partnership. Siguro marahil ilan tayo. Mapapanood na lang siguro ito ng mga kamanggagawa natin na hindi kasama ngayon. 21. Alam niyo kung bakit tayo nagpapatuloy na meron tayong araw-araw na love gift sa mga preacher natin? Because
sa unang 10 na nakausap namin. Yung unang 10 kapatid na nakausap, hindi lahat yun, sila yung unang na pina-identify sa amin ni Lord na nakausapin para suportahan yung gawain. First 10 po yun. Magkakaroon po uli ng another 10 yun. And we are still praying kung sino yung susunod na 10. Alam niyo yung 10 na yun? Sila yung nagbibigay na 50 pesos, nagbibigay ng 20 pesos, nagbibigay ng... Kung titingnan nyo, maliliit na ibinibigay lang. Pero pag pinagsama-sama yan, okay, malaki. Okay. Sila yung, may nagbigay ng ganitong halaga, may nagbigay ng ganito. Okay. Salamat sa Diyos. Tama po ba? Hindi naman palakihan ng bigay eh. Kundi palakihan ng puso sa pagbibigay. Kaya mo magbigay ng malaki, well and good. Tama po ba? Dahil yan ay biyaya para sa iyo. Tama po ba? Aani ka rin ng malaki. Yun naman ang prinsipyo ng Biblia. Kaya yung support napakalaga. Kaya hindi tayo, kita nyo, minsan hindi pa tapos yung preaching, may love gift na. Nagugulat ako eh. Nagpapadala na agad sila lang. Ganun. Ibig sabihin, yung ating may tigahawak, excited na. Hindi na niya mahintay matapos yung preaching. Okay? Ang sarap na gano'n, no? Bago ka pala magpipreach, may love gift ka na. Tama po ba? Ano pakiramdam natin ng pasaratas pag ganun, no? Parang wow. Hindi pa ako nag-share ng Word of God, may love gift na ako. Tama po ba? Ang sarap pakiramdam ng ganun. Okay? Kaya kahit nasabihin natin, barya lang, maliit lang, pero ang mahalaga doon, na-appreciate yung ginagawa mong pagbabahagi ng salita. At nakakasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Huwag tayong papayag empty-handed ang mga taong ginamit ng Diyos na magbahagi sa atin ng kanyang mabuting balita. Madalas tinuturo sa atin ang ating bishop yan. Tama po ba? Pag dinalaw ka ng yung mga tigapanguna, huwag kang papayag. Nasabihin mo lang, thank you. Tama po ba? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan natin, sa paglilingkod natin ito, bantayan, matuto magbantay. Amen. Maraming nakatingin. Hallelujah. Baka maya, maniwala ka dyan. Alam nyo, unang-una pagbantay natin, pamilya natin. Asawa mo, mga anak mo. Yan yung mga talagang babantayan mo rin sa mga sasabihin mo. Baka maya, Dad, nangangaral ka ng ganito, hindi mo naman pinamumuhay. Wow, ang sakit noon. Tama po ba? Lalo na kung marinig mo yan sa tigapanguna mo. Sasabihin sa'yo, hindi mo naman pinamumuhay yung binabahagi mo. Sabi mo, ganito, ganyan. Pero ano naman ang puso mo sa mga tigapanguna mo? Hallelujah. Kaya salamat sa mga kamanggagawa na ina-appreciate nila yung mga kanilang mga tigapanguna. Amen. Dapat ganyan, ipaalala natin kasi mangunguna rin tayo eh. Katulad nung pag-appreciate ni Pastor Jeff, glory to God po yun. Sa ginagawa namin paglilingkod before. Okay? Hindi kami pumupunta sa sementeryo para dalawin ang mga patay na namatay doon. May dala kami mga pamphlet, may mga dala kami mga tracts. Pero mo lahat na nandun, no? Pamilya yun. Okay? Libreng panalangin, hindi doon sa patay. Libreng panalangin doon sa umpukan ng pamilya na patuloy silang i-comfort ng salita ng Diyos. Tama po ba? Hindi madali, pero nagaganap. Mag-share na sa bus, mag-share sa jeep, mag-share sa barko. Nagawa nila Pastor Ye yun. Nung sila'y pumunta ng Mindoro, nagbahagi sila ng Word of God sa lugar ng papuntang Mindoro. Amen? Sa barko. Kaya maraming paraan, kapatid. Kaya guard, bantayan natin ang ating mga kilos. Thank you for watching. Every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify.
Thank you, and God bless.